share sa inyo yung be ready for stretching. Sabi natin, be ready for stretching. Maging handa sa pagbabatak, pagbabinat, pagbubunot, ay di walang bunutan. Pagbabatak, pag-uunat, kasi kailangan natin ng unatan. Pag hindi natin, alam mo ba sa natural, kapag ikaw ay laging tulog, laging sinasabi ng nanay mo, anak, mag-unat-unat ka naman. Iunat-unat mo ang iyong sarili, iunat mo ang iyong kamay para magising ka, iunat mo ang iyong mga paa, at hindi pwedeng maging stationary ka. Hindi po pwedeng titigil ang buhay mo, titigil dyan sa iyong kinalalagyan. Kailangan kang ikaw, anak, magising ka na, habang natulog ka buong gabi, kinaumagahan, mag-unat-unat ka na. Amen po ba? Sinong naniniwala na merong unatan talaga at ang unatan, stretching and achieving are parts of life? Sinong naniniwala stretching and achieving are parts of life? And stretching is requires us to constantly raise our standard and aim higher all the time. Aim higher all the time. All the time, you need to aim higher. Huwag kang matenga sa kinalalagyan mo. That's why stretching is essentially needed. Stretching. Kaya nga, be ready for stretching. Huwag tayong titigil sa ano lang ang pagpapalang meron ka ngayon. Huwag kang titigil na ano yung lang meron ngayon. Kasi ang stretching ay walang tigil sa isang taong may puso at hangaring abutin ang iba. Ang stretching ay hindi tumitigil sa may taong may hangarin. Mataas ang purpose. Hindi siya tumitigil na magpabinat. Hindi siya tumitigil magpaunat. Hindi rin siya tumitigil sa kanyang sarili. Paano niya batakin ang kanyang sarili. That's why stretching and achieving are parts of life. Parts of life mo yan. Ingredients yan sa buhay mo. Kapag ikaw ay nakatigil lang sa iyong cellphone, naglalaro ka, stuck ang dugo mo. Kapag ikaw nakaupo lang na walang ginagawa, stuck ang iyong isip. At lahat ng nakastuck, lahat ng tubig na nakastuck ay bumabaho ang lugar. Ganyan din ang buhay. That's why stretching and achieving are parts of life. Ganyan din ang buhay. Kapag hindi ka magpabatak, hindi ka magpabitak. Pag hindi mo pabatak ang iyong sarili, hindi mo makita ang mataas na perspective na paghuhugutan mo, hindi mo rin basta-bastang mabatak ang sarili mo. Kasi masaya ka na lang kung anong meron ka ngayon. Masaya na lang, okay naman ako. Pero ang totoo, kapag ganyan ang pananaw mo, hindi mo nakita ang mas mataas sa unahan mo, titigil ang buhay mo. Lahat ng titigil. Ang mga paatras ay hindi kailangang umatras. Kapag tumigil ka, ang buhay mo ay dati nang umaatras. Dahil ang panahon ay di tumitigil. Ang taon ay di tumitigil. Maraming taong panalo sa katuwiran, pero talo sa buhay. Panalo ka sa katwiran ngayon, walang pipigil sa'yo dyan. Walang tatalo sa'yo. Wow, okay ka. Pero di mo namamalayan, ang buhay mo paurong. Walang pipiga sa'yo. Pag wala na ang nanay mong pipiga sa'yo, pag yan ang pumikit ang mata, asaan ka kaya damputin ngayon? Hello? Gusto kong makita nyo to kasi naalala nyo kahapon ay nung linggo na ano ako dyan. Hindi nyo alam kung gaano ako humiga lang. Gaano kahirap yung mag-preach pa ako nung Sunday. Pero ngayon nakakanta ako. Alam mo ba? Nung nag-preach ako nung Sunday, may pumitik sa aking loob. Nang pagpitik, sabi ko, di ko na kailangan ng doktor. Nagimala si Lord sa akin.
Pinipilit ako ng anak ko, "Ma'am, di ka na tumatayo, nakahiga ka lang, pa-screen na tayo." Sabi ko, "Anak, naiintindihan ko ang sarili ko." Stretching. I need to stretch one at a time. Konting ubo, ang sakit. Kasi why? Parang nung tumama ang dibdib ko, parang naggumanyan ang likod ko. Hindi ako halos makapagsalita. Pero you need to be ready for stretching. I need to stretch myself. I need to see the real miracle that God is going to do. Makinig ka, makikita mo ang kamay ng Diyos dito. Magugulat ka na ang isang pag-stretch ay napakahalaga. Kailangan kong batakin, kailangan kong itayo. Pag tayo pa lang, hirap na ako, hindi ko maintindihan yung pain. Pero alam niyo po ba, habang ako ay gumagalaw, stretching, habang gumagalaw ako, may pumipitik, bumabalik yung dislocation doon sa tama niyang kalalagayan. Wow, I am telling you, this is not the work of man anymore. This is not the work of man anymore. This is the work of the Holy Spirit. Bakit? Ang purpose ang hihila sa'yo. Bakit ka gagawa? Purpose ang hihila sa'yo. And those that never stop, lang taong hindi tumitigil sa pagbibinat, ang taong di tumitigil sa pagbatak sa sarili, ay ang mga taong merong mataas na pananaw sa ibang magbatak ng iba. At kapag habang may pananaw kang magbatak, parang nanayan, gusto kong mabuhay kasi may anak ako, kailangan ako ng anak ko. Kailangan kong mabuhay, kailangan ako ng anak ko. Kailangan ako ng anak ko. Ganyan ang isang batakan. Stretching ay hindi matatapos hanggat ang mga anak ko ang dyan, kailangan nila ako. Ang nanay, kahit may lagnat, ang nanay, kahit may nararamdaman, tatayo yan dahil ipaghahanda ng almusal ang nanay. Stretching, ipaghahanda ng almusal ang anak. Ipaghahanda ang mga mahal niya sa buhay. Ang mga taong hindi tumitigil sa pagbinat, batak ng sarili, ang mga taong mayroong purpose na mag-inspire ng iba. Yan ang bumubuhay ng iyong sarili. Hindi mo alintana ano ang hirap mo. Hindi mo alintana ang iyong nararamdaman dahil why? Yung stretching ay nandiyan dyan. Parte ng buhay mo yan. You need to aim higher. Stretching and achieving are parts of life. Stretching requires us to constantly raise our standard. Makalimutan mo, lumabas ka. Lumabas ka sa iyong agenda. Lumabas ka sa iyong sarili. Mabuhay ka doon sa inspiration na mayroong pang ibang nakatuon sa iyo na naghihintay ng iyong magagawa. Sinong nanay na gustong madaling mamatay? Ang laging sinasabi ng nanay, kailangan ako ng mga anak ko. Balik tayo sa pananaw na meron kang mataas na pananaw na kaisa ang Diyos. Ano ang pananaw? Raise your standards. Constantly raise your standard. It requires you constantly raise your standard. It requires you to raise your standard and aim higher. Ang ibig ko sabihin ng raise of your standard, meron kang point of preference. Meron kang point, o sa Tagalog pa, meron kang pinaghuhugutan. Bakit ka handang magpabanat? Ano ang hugot mo? Saan ang point of reference mo? Kaya ka gustong mabuhay. Kung gusto ko lang mabuhay para ang iyong sarili ay to serve lang your own agenda, you are in the wrong place. Kung gusto mong mabuhay, you are in the wrong place para lang ma-serve ang iyong sariling gusto. Hindi yan ang stretching. Hindi yan ang pagbibinat, pagbabanat ng iyong sarili. Ang pagbabanat, sabi ng Bible sa Isaiah 54 verse 2 to 3, enlarge the place of your tent.
Enlarge the place of your heart. Enlarge the place of your heart and enlarge and let them stretch out the curtains. Yung covering mo, yung ano mang bumabalot sa buhay mo, you need to stretch it out. Ano bang lambong na kailangan mong alisin sa buhay mo para di mo makita ang liwanag ng iyong pangarap? Kailangan alisin mo ang lambong na yun. Stretch yourself. Stretch out the curtains. Yang covering mo na yan, ano ba ang bumabalot na covering kaya hindi makita yung buhay na nasa loob ng binhi? Bawat binhi, may hard shell yan. May covering yan. May covering ang binhi. At ang binhi may buhay sa loob. At ang gagawin ng buhay sa loob para lumabas ito, kailangan yung hard shell na nagko-cover nito, ay you need to stretch it out. Kaya no increase without stretching. Stretching is painful. Lahat ng mga umaalis sa kukun, hindi madali bago maging butterfly na napakaganda. Hindi madali yan at hindi mo pwedeng tulungan kung when you are in the midst of stretching. Nobody can help you. In the midst of stretching, it's just only an instruction. It is your part to obey or not. It is your will to obey from yourself to obey or not. Ayaw mo magpabatak sa nanay mo, then makikita ka na lang bandang huli, ikaw ang tenga dyan. Ayaw mo magpabatak kay pastor, ayaw mo magpabatak, ayaw mo magpabinat, ayaw mo magpa-stretch. Kasi meron kang sariling gustong gawin, okay lang naman ako. Yung okay na yan, maghintay ka ng panahon. Ang lahat ng binhi, sabi ng John, chapter 12:24, ang lahat ng binhi na nakatigil sa ibabaw ng lamesa, ang binhi na yan ay may season. Kailangan siyang malaglag sa lupa. Ang binhi, kapag hindi yan naitanim sa lupa, may season na ito'y mabubulok. At kapag naitanim yan sa lupa, yung lupa, ang ingredients ng lupa, ang merong kakayanan na ma-stretch ang hard shell. At kapag na-stretch ang hard shell, ito ay mabibinat, mababatak. At pag nabatak ito, lalabas ang sibol ng buhay sa loob ng binhi. Paano sisibol ang buhay sa loob ng buhay mo kung ayaw mong makinig sa mga tamang tao na nagsasalita sa iyo? Kaya ang Bible nagsasabi, enlarge the place. Enlargement means begin to dream. Yes. Amen. You have to begin to dream. Dream the dream of God higher than your own dream. Ako, I believe yun ang nagpagaling sa akin eh. I believe. Amen. Plan for growth. Increase in impact. Sa pag-ibig, kailangan din ng stretching. Kailangan na banatan. Kailangan mo i-extend yung forgiveness. Ang forgiveness ay hindi forgiveness pag hindi mo binitawan ang iyong hatred. Kaya begin to dream. Ano ang stretch? Stretching is painful. Miracle comes in the stretching as you reach out beyond your limit. Beyond your limit. Alam mo, yung doon ka na sa limit, parang malilimitahan ka na, parang mababasag ka na, parang kilitingin mo. Yung beyond your limit, beyond the normal. Beyond the normal thing. Beyond that. Kaya nga sabi ng Bible, do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. The word do not spare means don't withhold from God. Huwag mong pigilin ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hadlangan ang kilos ng Diyos sa buhay mo.
Huwag mong hanlagan. Kaya nga, be ready. Enlarging is to be ready for stretching. Enlarging is to be ready for stretching. Gusto mo mag-enlarge, lumawak, be ready for stretching. Maganda ka sa mga pagbinat sa iyo. Babatakin ka talaga para huwag kang manatili doon sa iyong kinalalagyan. Huwag kang manatili doon sa comfort zone mo. Huwag kang manatili. Ano ang meaning ng comfort zone? It is a language of self not to accept anymore. It is a language from yourself to say no to change. No to change. I am okay. Yan ang comfort zone na sinasabi. Yan ang comfort zone. You are not ready to change. That is the language of yourself, from yourself. Language from yourself, from within you. And you say no to change. That is a comfort zone. That's why enlarging is to be ready for stretching. Bakit? Because the focus of destiny for man is on what God is doing through people. Bakit enlarging ay laging kakambal ay stretching? Bakit? Because the focus of destiny for men, the focus of destiny for men is on what God is doing through you. The focus, your destiny, ang focus ng destiny mo ay lagi niyan kung ano ang ginagawa ni Lord sa mga tao through you. Kaya nasabi ni Brother Joseph kanina na ang church ng Luna ay nag-umpisa sa akin. Kaya nasabi ni Brother ni Joseph kanina, ang church sa Luna ay nag-umpisa sa akin. Yun ang totoo. Siya ang ginamit talaga doon. Kasi kilala ang pamilyang yan, pamilyang Gonzales. Na-trigger ang langit, bumaba ang gawain. Kaya the focus of destiny for men, yung focus ng destiny mo, is on what God is doing through you. The purpose was given to me for you. Yan po yan, Ephesians 3:2. The purpose of God, the stewardship of God has been given to me, has been given by God to me for you. To me, for you. To me, for you. That is the focus of destiny. Hindi lang po focus ang destiny, yung yumaman ka. Marami ng yumaman noon, mahirap ngayon. Hey, don't be deceived. Mayaman ang mga magulang ko noon. May lupa, ipinamana sa magulang. Ang pinagmanahan ng mga anak, inubos. Kami ang mga apo na uwi pa, na nangyari pa na magpalimos sa luneta. Sino mag-aakala ang mga mayayaman noon humirap ngayon? Mga magulang, huwag kayong titigil na bagbanat ng inyong mga anak. Huwag niyong katigilang batakin sila. Lumabas sila sa kanilang kukun. Lumabas sila sa kanilang gustong gawin. Hindi pwede na. Okay lang yan, anak, kahit hindi okay. Piniplease mo ang iyong mga anak sa pag-asang ayaw mong masaktan ang iyong anak, mga kapatid. Kung di mo yan, batakin ngayon dahil takot kang masaktan. Pagpikit ng mata mo, sasaktan sila ng kanilang sariling pagkakamali. Yun, masakit yun. Hello? Are you okay? Sabi na siguro, church ba to? Kasi ang laging church ay laging bless you. God bless you. God bless you. Kaya kailangan mo maintindihan ito. The focus of men. Ano ang focus of men? Philippians 3:13. Forgetting those things which are behind. The word forget means to lose out of the mind.
The word forget is to let go awareness of. To let go awareness of. Cease focusing on. Hindi ko yata nalagay dyan yung word na focusing on. Ang meaning yan is canceling the power of the past. The word forget is canceling the power of the past. Not just to lose out of the mind. Hindi naman talaga mawala sa isip. Sino ba ditong nakalimot sa isip mo yung nangyari sa iyo noon? Kasama na yan sa iyong book of life. Kasama na yan sa iyong page. At aminin natin, sino bang nakakalimot 10 years ago yung nangyari sa iyo? Sasabihin mo sa sarili mo, wag mo nang isipin yan. Ang totoo, di mo talaga maaalis sa isip. Hello? Buti, hindi mo nakalimutang may birthday ka. So, hindi talaga nakakalimot. Kasi yon ang totoo. Pero ano ang totoong isa pa? The word forget means canceling the power of the past. Di mo man makalimutan, pero wala na siyang kamandag yung kahapon mong pangit noon. Wala nang kamandag yung pangit na nangyayari sa iyo noon. So, di dapat matenga sa past. Di ka dapat matenga sa past. Di ka dapat matenga doon sa mistakes. Di ka dapat matenga sa failures, disappointments, sorrows, and offenses. Kahit victorious na buhay, di ka dapat matenga nun. Di ka dapat matenga kahit yung victory mo. Don't live in the past. Di dapat matenga sa past. Yung successes mo, achievements mo, or failures mo, hindi ka dapat tumigil dyan. Hindi dapat matigil ang buhay mo, matenga dyan. Kasi ang salitang pag-stretching ay hindi po natatapos. Kaya you need to be ready. Sabi mo sa iyong katabi, maghanda ka lagi. Maganda ka lagi. Sabi ng Exodus 14 verse 15, sabi doon, why do you cry to me? Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, tell the children of Israel to go forward. Stretching. Anak, bangon ka. Tayo na. Ano mo? Forward. Stretching. Kala nyo, nanay mo lang ang nag-i-stretch? Nanay mo lang ang nagbabatak sa'yo? Tingnan mo ito, Diyos ang nagsabi, why do you cry to me? Huwag kang iiyak-iyak, huwag kayong iiyak-iyak. Diyos din ang may nagsasabi na puro na lang iyak, wala namang nagbago ang buhay. Puro na lang iyakan sa gilid, cry. Sabi ni Lord, why do you cry to me? Sabi ni Lord, why do you cry to me? Moses, tell the children of Israel to go forward. Balikan mo yan sa iyong sarili. Sabi ng Diyos sa iyo, bakit ka iiyak-iyak? Magbago ka ng paraan para hindi ka na umiyak forever. Hello? Si Lord din pala, pwedeng tumanggi ng iyak mo. Totoo, hindi. Bakit ka pipisag-pisag dyan? Bakit ka talagang parang basang sisiw dyan? Parang ikaw ay parang wala na lang yata, natingga na lang sa boyfriend mong mukhang tuko. Iiyak-iyak ka dyan, parang talaga namang ikaw naman ay natingga sa girlfriend mong mukhang octopus. Dahil naalala mo lagi siya'y nakayapos. Ngayong bigo ka, ngayong ikaw ay matitigil ka ba? Natitingka ka na ba? Na-disappoint ka? Bakit ka natitenga na yung past experience mo na tagumpay mo, doon ka na lang nakatenga. Yung natikman mong masasarap noon na yon, ngayon, bago. Kasi hindi ko maalala ko noon yon.
O, sabi mo sa iyong katabi, noon yun ha, noon yun. Kaya nga ang Diyos nagsasabing, go forward. Go forward. Hallelujah. Alam nyo, kagaya, what do you need to let go of? Si Bartimaeus. Alam mo, isang beggar na si Bartimaeus, kailangan niya iiwan ang kanyang garments. Di ba? Si Bartimaeus, kailangan niya iiwan ang kanyang garments. Alam mo, kailangan kang bumalik kay Lord. Si Bartimaeus, siya ay bulag at siya ay beggar. Alam niyo po ba, kailangan niyang yung kanyang beggar mentality. Tulungan niyo ako, yung kanyang suot-suot na beggar mentality. Alam niyo po ba, yung tulungan niyo ako, umaasa ka sa tulong ng inyong kapwa na may lakas, may katapusan ang kalakasan. Umaasa ka sa iyong abot ng kapwa na may katapusan ang kalakasan. Bakit kaya hindi lumalapit sa Diyos na walang katapusan ang kanyang tulong sa buhay mo? Bakit hindi ka lumalapit doon? What do you need to let go of? I-let go mo yung garments na yan of beggar mentality. Yung beggar mentality na yan, yung pagiging mentalidad natin. Sabi ng Jeremiah 17 verse 5, parurusahan ko ang taong umaasa sa lakas ng kapwa-tao na may hangganan ng lakas. Diyos ang nagsabi niyan. Na ngayon, ikaw ba ay matitenga lang, titigil ang buhay mo sa buhay ng tao, tumigil at wag talagang titigil ang buhay mo. Kailangan magpatuloy mong kaisa kay Kristo Jesus ang buhay mo. Hallelujah! Tumigil kay Kristo Jesus. Amen? Amen? Kay Kristo Jesus ka dapat manatili. Sabi ng John 15:16, di ba? Ako ang pumili sa inyo at ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Kaya kung manatili kayo sa akin, ang sabi niya, kayo'y mamumunga at mananatiling bunga at mabunga ang buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Ito pa, maganda to, sa 1 Samuel 17, verse 37 to 39. Sabi dito ng Diyos kay David, kasi taong ito ay pinili ng Panginoon. At nung time na yon, nang siya ay labanan niya si Goliath, nung labanan niya si Goliath, alam niyo po, itong si Saul, nagmagandang loob. Nagmagandang loob si King Saul. O, diba? Kasi naikwento ni David kung anong ginawa niya doon sa kanyang secret room, kung paano niyang nilabanan at iningatan ang tupa na ipinagkatiwala ng ama na si Jesse sa kanya. Alam niyo po, yung tupang pinagkatiwala sa kanya, pag kinuha ng mga leon at mga uso, bear, ang kanyang mga tupa, ay talagang inililigtas niya ang kanyang mga tupa. At ito ang sinabi ni David kay King Saul, nang sila ay inuyam-uyam at binastos ng Pilisteyong si Goliath ang buong bayan ng Israel. Kaya itong si David, humarap kay Saul, humarap kay King Saul. Ang sabi niya, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga uso. The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear. He will deliver me from the hand of the Philistine. From the hand of this Philistine. Ano ang alok ni Saul? Alok ni King Saul? And Saul said to David, sabi niya, Saul said to David, kung gayon, labanan mo si Goliath. At sabi niya, at samahan ka nawa ni Yahweh. Now, makinig kayong mabuti. May mali ba sa sinabi ni Saul? Samahan ka ni Goliath. Pero may palaman si King Saul. May palaman sa verse 38. Ang palaman ni King Saul ay ganito. So Saul clothed David with his armor. And he put a bronze helmet on his head. And he also clothed him with a coat of mail. So Saul clothed David with his armor. And he put bronze helmet on his head.
O, di ba? Ba't na dalawa yan? Okay lang. O, di ba? Ito, isuot mo yung helmet ko. Ipinapasuot yung kanyang baluti. Ipinapasuot yung kanyang damit na baluti nga, damit. Ipinapasuot yung katulad ng isinusuot ni King Saul. Sabihin ko sa inyo, kapag ikaw naglingkod sa gawain ng Panginoon, maraming gustong isuot na standard ang mundo sa iyo. Pag ikaw lumapit sa gawain ng Panginoon, maraming isusuot ang sanlibutan ng mga standard nila, mga kalakaran nila. Ang kalakaran ng social media ngayon ay sinasabing gulatin mo. Ikaw naman ay gulat na gulat. At minsan, dinadala natin ang lingwahe ng mga trendy. Lingwahe ng mga uso-uso. At yung mga uso na magandang idea, gusto rin nating gamitin sa church. Gustong idea, mula sa idea ng mundo, dadalhin ang idea sa loob ng church. Mula sa idea ng ibang tao, gusto nating isaksak ang idea sa ating tahanan. Di mo namamalayan na sa gitna ng kagandahang loob na gustong gawin ni Lord sa iyo, may inaalok din na magagandang idea ang iyong paligid. Ang gusto kong itanong, ang idea ba na yan ay idea ng Diyos ng ganon na pagkahubog sa iyo? Kapag hindi ka pumasok sa hinuhugutan mo ay Diyos. Kapag empty ang iyong sarili, kapag empty, wala kang laman, wala ka talagang strength, wala ka talagang muscle, wala kang spiritual muscle, hihiram ka ng muscle ng iba. Kaya minsan, hindi epektibo ang nangyari sa buhay mo kasi nanghiram ka ng idea ng iba. Idea ng ibang tao, hindi lahat ng ideyang maganda ay idea ng Diyos. Kaya kapag hindi mo masagap ang idea ng Panginoon, sabi niya, ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotan, pandigma at ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. May mali ba doon? May mali ba doon? Wala, kasi pangkaligtasan po yan. Pangkaligtasan po yan. Pero ang kaligtasan na alok ng Diyos ay hindi katulad ng kaligtasan na alok ng tao. Ang kaligtasan gustong gawin ng Diyos sa buhay mo ay hindi kaligtasang alok idea ng tao. Ang idea ng tao iba sa idea ng Diyos. Ang idea ng tao ay good works, gumawa ka ng mabuti. Pero ang idea ng Diyos ay manalig ka kay Kristo Jesus. Manalig magtiwala ka na hawak niya at siya ay hindi resulta ng imagination mo. Ikaw ang resulta ng imahinasyon ng Diyos. Hindi ka resulta hindi resulta ng ating imagination si Lord. Tayo ang resulta ng kanyang imagination sa atin. Hindi rin resulta ng ideyang maganda natin sino si Lord. Sino ang Diyos? Kundi tayo ang resulta ng magandang idea ng Diyos. Kaya ilalagay niya ang idea niya na ikaw ay maligtas sa paraang paano kanya hinubog. Alam mo ba, kahit sabihin ni Saul, si Yahweh ay sumayo, samahan kanya. Pero mayroon pong apelyido, isuot mo to. May gustong isuot ang mundo sa'yo. May gustong isuot hanggang di mo ma-develop ang iyong self-esteem. Hindi mo matuklasan ano ang dapat na forma ng pagkataong panloob mo sa iyo. Kaya ang tawag sa iyo ay tangay sunod. Kaya ang dali mong matangay ng trendy, madali kang matangay ng ipauso ng paligid, hindi mo tuloy nakita ano ang gagawin ni Lord talaga sa iyo personally. Kaya kailangan mo itong matukla, kaya be ready for stretching.
You need to be ready. You need to be ready for new thing. Kailangan mo makita enlargement. Kailangan mo makita stretching your curtains. Alam niyo po ba, you do not spare. Huwag kang mag-atubili. Ang sabi ng Bible, forgetting. Ang sabi ng salita ng Diyos, tell them to go forward. Kailangan mong sabihan sila, Moses, na magpatuloy sila. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang titigil. Huwag kang titigil mangarap. Sinong naniniwala kahit mayaman ang magulang mo, hindi natatapos ang pangarap? Hello? Okay lang ba? Hindi ko mo magulang mo, okay ka na rin. Hindi yan totoo. Kasi ikaw yan. Sinong naniniwala na itong alok ni King Saul ay mabuti? Balik tayo doon sa context ni David. So verse 39, David fastened his sword. Alam niyo po, nang sakbit na ni David ang tabak ni Saul. Ito na. At sinubukang lumakad. Ano sabi niya? Hindi siya halos makalakad. Hindi siya halos makahakbang. Sapagkat hindi siya sanay sa gaanong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga to. Magulang, kaya kailangan mong i-train ang iyong mga anak. I-train mo man lang kung kumpanya yan. I-train man lang yan paanong gumawa ng mga letra at mga sulat, mga resibo man lang dyan. Sa documentation, maintindihan man lang yan sa kumpanya mo. Huwag mong bigyan ng cellphone na yan at magkulong sa kwarto at maglaro. Huwag mo man lang bigyan ng ng ibang mga bagay na gusto niyang aliwin lang ang sarili, na napabayaan ang iyong kumpanya na isya naman din isang araw ang susunod niyan. Tingnan mo to, gustong ipasuot. Di naman naintindihan ano ang suot. Kasi hindi siya kasama. Hindi niya alam kung ano ang pamantayan na meron si King Saul. Nang isusuot na sa kanya, hindi ako makakakbang neto, hindi ako makakalakad neto, hindi ako makapagpatuloy sa bigat ng dalahin na to, at baka pagharap ko kay Goliath, una akong mamatay. Sino ang Goliath sa buhay mo, nakakaharapin mo balang araw? Yung mga anak mo, sa eskwelahan, pinupuno ang ulo, pero hindi mo pinupuno ng ugali sa loob ng bahay mo ang iyong anak. Sa eskwelahan, pinupuno ang ulo, sa loob ng bahay, pinupuno ang ugali. Ang ugali ang napuporma sa loob ng bahay. Ang ugali ang napuporma ang pagiging magalang sa mga anak. Ang ugali. Ito ugali ni David to. Ugali ito na hindi ko kaya yan. Kahit na sabihin mong, ready ako sa mga bagong bagay, pero ready ako sa gustong gawin ni Lord. Iyon po yun. Ready ako sa gustong gawin ni Lord. Ready ako sa gustong pamantayan ni Lord. Hindi pamantayan ng tao ang isusuot ko. Ang pamantayan ni Lord sa context na binigay ng Diyos sa akin. Sa context na binigay ng Diyos kay David. Paano nga siya lalaban kay Goliath? Mga kapatid, kailangan mong gamitin kung saan tayo sinanay ng Lord upang magtagumpay sa labanan. Hallelujah! Kailangan mong gamitin kung saan tayo sinanay ng Diyos. Saan mo ba sinanay ang iyong anak?
Hindi si Saul ang nagsanay kay David. Hindi si Saul ang nag-train kay David. Hindi si King Saul ang nagsanay sa kanya. Ang nagsanay kay David ay ang Diyos Ama, kung paano niyang nilabanan ang leon at ang bear. Anong leon sa buhay mo ang kinalaban mo? Leon ng boses ng nanay mo. Hey, hindi ibang tao yan. Kung magsisigaw man yan, hindi para ipahamak ka. Nagsisisigaw yan dahil hindi mo ginagawa ang inuutos niya. Ayaw nyo, nanay nyo magsisisigaw sa inyo kasi ayaw mong magpasalita. Hello? Yan ang magandang leon. Okay bang leon yun? Okay bang leon yun? Okay ba? Parang ayaw nyo yata eh. Yung mga umaling, pag umatungal yan, wala naglinis! Hindi leon yon, pusa yon. Hallelujah. Yung araw-araw mo maririnig. Buti nga nanay nyo hindi ganyan eh. Di ba? Buti nga nanay nyo. Talagang anak. Oh, anak. Grabe, no? Napaka-gentle. Gentle na gentle. Anak. Anak. Tapos, anak. Kaya. Yung maliwala, anak. Di ba? Yung di ba? Yung mga ganyan ba? May konting pitik. Anak, pag hindi kayo ni-stretch, paano ka magtagumpay laban sa gulayat na yan? Marami mga gulayat. Gulayat ng utang. Di ba? Lagi naniningil tuwing katapusan. Ano pa? Dami mong gulayat. Pero saan ka nasanay? Sanay ka rin ba sa kalakaran ng mga tao sa paligid o sanay ka sa kalakaran ni Lord? O, di ba? Okay. Philippians 3:13. Reaching forward to those things that are ahead. Reaching forward to those things that are ahead. Reaching, the word reaching means to stretch out. So, ibig sabihin, yung salitang reaching, hindi lang pala yan para lang abot. Meron pong stretching. Abot, i-stretch mo ang iyong kamay. Tama? Bawat pag-abot, merong pag-unat. Meron bang aabot na? Merong umaabot bang ganon? O ang abot ay kailangan mong i-stretch? Ha? O, yun yung reaching. Reaching forward to those things that are ahead. In the spirit point of view, you need to start. You need to start to be trained in your attitude. You need to start to be trained in love and forgiveness. You need to start by loving, by hospitality. Kailangan mong mag-stretch. Kaya alam mo, sabi nga ng ano niyan eh, sabi ng 1 Peter chapter 4 yan eh. Sa Peter chapter 4 ba yun? Kung di ako magkamali. 1 Peter chapter 4 ba yun? Kung hindi ako magkamali, i-check ko lang. Kasi medyo nakalimutan ko. Di ba? Ito yung ito yung kinakailangan. 1 Peter pala, tama. Chapter 4 verse 8 to 9. So sinasabi dito, and above all things, have fervent charity. Fervent charity. Ang meaning ng fervent charity means love. And fervent, ang meaning ng fervent means to extend. Ang meaning ng fervent means to stretch out. Meaning ng fervent means to stretch out away from yourself. Stretch out away from yourself. Yun yung pag-ibig, yun yung charity, fervent charity.
Fervent charity means, isang kahulugan yan means pag-ibig. To stretch out, to stretch forward. Konting pagpalugit, konting maglagay ng tiyaga sa mga nakakainis. Akala nyo madali May na dumating sa buhay namin. Hallelujah. Dumating si Joseph. Nung unang dating niyan, nako, maniwala kayo. Hallelujah. Mapapahallelujah ka. Kasi mababait pero may mga kalakaran na ito ang kanyang kinagawian. May mga ugali na ito ang kanyang kinasanayan. Ay, kailangan kong i-stretch ang aking damdamin. Kailangan kong mag-extend. Stretch it out away from yourself. Kailangan yung hospitality. Kailangan yung pag-ibig. Kailangan talaga yan ilan na tao. Kaya nga, bakit? Fervent. Keep fervent in your love for one another. Because love, love covers a multitude of isa lang talagang malalim dyan, nanay, ang nakakatagal. Kung pupunta ka sa membro ng church, pag hindi ka magpakamagulang, hindi mo i-extend ang iyong kamay. Be hospitable to one without. Ako, dyan na magsisimula ang totoong ugali pag inis ka na. Saan ang galing ang complaint? Pag napi ka na, ibo-voice out, kanino yon? Buti kung tamang tao. Ilalabas, kanino yon? Buti kung sa tamang tao, nabutas din ang ilalim. Di na broadcast ka na. Kaya ang mga marites, mag-ayos-ayos. Kasi itama ang testimony. Mare, testimony time na. Hindi chismis time. Now, kaya yung fervent love means affection. Fervent love means it originate in God's and sacrificial. Meron kang isa-sacrifice. Iyan po ang sinasabi ko kanina, reaching forward. Yan po kanina ang sinasabi ko, reaching forward. At yan ang tinatawag na reaching forward to those things that are ahead. Ang taong ito may pag-asa. Ang taong ito may pag-asa. Hindi ko siya titingnan sino siya ngayon. Hindi ko siya titingnan ano siya ngayon. Ang tinitingnan ko, may pag-asa ito bukas. May pag-asa to bukas, may pag-asa to bukas. Tanong, kumbinsido ka bang may pag-asa yon? Pag hindi ka kumbinsido may pag-asa ang tao, ang kapalit, inis yun. Kasi araw-araw mo makikita ang semplang yun. Hello? Hallelujah. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang to? Lahat seryoso kayo. Ano ba kayo? Ina-absorb. Kuha ba ninyo? Naintindihan Oo, naintindihan okay Reaching. To stretch out, to stretch forward. Kaya number 2, change and growth is always in the stretch. Change and growth, nandoon ang pagbabago at paglago ay nandoon lagi sa pag-unat. Nandoon lagi sa unatan. Nandoon lagi yan. Alam nyo, hallelujah. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong magbago, mayroon talagang binatan. Magpabatak, ready sa batakan. Amen po ba? Ready sa batakan. Kaya stretch, self-expand beyond what is often possible.
Alam mo, self-expand yan. Mag-e-expand, stretch beyond what is often possible. Yung limit na normal mo. Alam nyo po ba, yung expand beyond what is often. What is, ano yung madalas na posible na lagi mong nararanasan. Kailangan mong magiging ugali yan. Mag-extend, 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 mag-extend. Ugali rin yan. Ugali. Sabi mo, ugali. Example, ito, Mark chapter 3, verse 1 to 5. Bilis-bilisan ko. Bilis-bilisan ko. Alam niyo po ba, and he entered the synagogue. A man who was there who had withered hand. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay at ang sabi niya, step forward. Tell them to step. Tell them to go. Tell them to go. Stretching. Tell them to go forward. Stretching po ito. Kailangan mong gawin ito. Kailangan mong gawin ito. Gusto mong maranasan ng bagong bagay. Bagong karanasan. Sabi ni Jesus, halika rito. Sabi ni Jesus, halika rito. Kaya sabi sa verse 4, then he said to them, pagkatapos tinanong naman siya ng mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Alin bang mabuti? Merong tinutukoy si Lord. Ano bang mabuting dapat natin gawin sa buhay natin one step at a time? Sa bawat ginagawa natin, bawat aspeto ng buhay natin, ano ba ang mahalaga? Magdala ng buhay, magligtas ng buhay, o ang kumita ng pera, o pumatay ng destiny, pumatay ng pangarap. Ano ba ang maganda? Yung taong may pangarap pa yan, may pag-asa pa yan, o ang taong isasantabi mo na lang? May pangarap pa ba o wala na? Meron pa ba? Ito yung gustong tukuyin ni Jesus. Itong taong masama na to, kahit masama at kahit pangit ang kanyang naranasan, may pag-asa ito. Ano ba ang mas mahalaga? Ang magligtas ng buhay o ang tumigil ng magbuo ng buhay? Kaya si Jesus, sinabihan niya sa verse 5, and when he had looked around, tiningnan ni Jesus ang taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Katigasan ng puso. Ano ang matigas? Ulo ba? Puso. Katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, ito na, stretch out your hand. Ito na, sabi sa may sakit, stretch out your hand. Mga sabihin ko sa inyo, mga kabangers. Sabihin ko sa iyo, church, stretch out. Meron po talagang pag-unat. At kapag naniwala ka, pag umunat ka, your miracle is on the way. Your miracle is on the way. Yung himala mo, ay nandyan na. Nandyan na ang himala mo. Ang himala, yung anak mo na hinintay mo ng mahabang panahon magbago, biglang magbabago yan. Yung hinintay mo na hindi mo kayang ayusin, maaayos yan. Magugulat ka na lang, may anak ka ng napaka-responsabling anak. Magugulat ka, ay nako, mga tao mo, may responsable kang mga tao. Alam nyo po, ang word na stretch, self-expand beyond what is often possible. Kasi bakit? Laging nakaganyan ang kamay noon, may sakit yon. Iunat mo ang iyong kamay, iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay. At ito ay gumaling. Now, ano ngayon ang dapat mong iunat na desire and dream sa buhay mo? Ano ang desire and dreams sa buhay mo na iyong tinitingnan? Ano ang area sa buhay mo na tuyo? Kasi itong taong ito tuyo na to. Wala nang pag-asa sa mundo. Hindi na alam ano ang gagawin.
Sa mundo, wala nang pag-asa. Ano ang ngayong 2023? Ano ang mga bagay na kailangan mong i-stretch? 2023 to prepare your 2024. Yung bang pamamaraan mo noon sa panggagamitin mo sa 2024? Ano pa? Ano ang mga area sa buhay mo na kailangang lumago ang iyong paniniwala? Kaya nga, kung iyong mababantayan, kailangan mong i-stretch ang iyong sarili. Alam niyo po, sa number 3, if you hear God's voice, harden not your heart. Rather, believe God fully. Amen po ba? If you hear God's voice, harden not your heart. Harden not your heart. Kasi bakit? Ang heart natin ay source of belief or unbelief. Ang puso natin, bukal yan ng paniniwala at walang paniniwala. Ang puso natin ang naniniwala. Ang puso natin ay bukal ng paniniwala. Kaya ang puso natin, ihanda natin. Ang puso natin, sabi ng Hebrews chapter 3 verse 10 to 11. Sabi doon, ang paniniwala is the source of belief or unbelief. Kaya sabi niya, therefore, I was angry with that generation and said, they always to astray in their heart. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Lumalayo, go astray in their heart. Go astray in their heart. At sa galit ko, ako ay sumumpa. Hindi nila kakamtin ang kapahingahan na aking ipinangako sa lupain. Alam mo kung bakit ito nangyayari. Bakit nangyayari ito? Alam natin kung bakit it's always astray in their heart. Laging lumalayo ang kanilang puso sa akin. Laging malayo ang puso. Sabihin natin, puso. Hindi pala ang katawan ang lumalayo. Puso ang malayo. So, pwede ka palang malapit na malayo. Pero yung malayo ay malapit kasi ang pinag-uusapan, hindi pala katawan. Ang pinag-uusapan, hindi ulo. Ang pinag-uusapan ay issue ng puso. Issue ng puso. Hebrew 3:19. Kaya sinabi, so we see that could not enter because of unbelief. Because of unbelief. Maliwanag kung gano'n na hindi sila makapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Alam niyo po, our heart is the source of belief. Heart is the source of belief. Heart is the source of unbelief. Kaya makikita niyo po, therefore, as the Holy Spirit, Hebrew 3:7-8, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion in the day of trial, the wilderness. Huwag magmatigas ang puso. Ang puso pala ay tumitigas. Hindi ulo ang matigas. Lagi nating sinasabi, ang tigas ng ulo mo, anak. Hindi pala ulo ang matigas. Ano ang matigas? Ano ang matigas? Ano ang lumalayo? Pag ang puso mo ay lumalayo na, makikita mo yan sa iyong mga ginagawa. Pag ang puso mo ay malayo na, kaya pinababantayan ang puso natin. Pinababantayan kung ang puso na yan ay puno pa ng pag-ibig. Kaya nga sabi ng Mark chapter 11, verse 23-24, bakit hindi po makapasok, makakrossover, makatawid ang mga tao? The reason why the Israelites hindi makakita ng kapahingahang totoo sapagkat ang puso ang may problema. Sabi doon, if you do not doubt in your heart, ang puso ang nagdadalawang isip. Ang puso ang issue. Masusurprise ka
na may dalawang klase ng doubt. Doubt in the heart and doubt in the mind. Makikita nyo po na napakahalaga yung unbelief at belief. Nasa puso natin yan. Nandoon yan, iba ang puso na nagdududa sa isip na nagdududa. Saka ko na ipaliwanag niyan na may darating talaga, may dalawa ng puso, yung believing in their heart, and in their heart that determines, sa puso kasi, kapag ang pagkakaiba ng paniniwala ng puso, nandoon yung abilidad to believe. Kaya Mark chapter 3 verse 5, He looked around at them, anger being grieved by the harshness of the heart. Ito kanina, ang puso ay nagdududa. Ang puso ay matigas. Ang puso, kaya doon na namimigati si Lord, nagagalit si Lord. Kasi bakit? Ang puso nila ang meron talagang problema at ang puso is in control of the mind. Ang lahat ng may control ay nasa puso. Kaya sinasabi ng Acts chapter 3 verse 19, repent, therefore, and be converted, that your sins may blotted out, so that times of refreshing come from the presence of God. Alam niyo po, gusto po natin ma-develop sa buhay natin ang lawak at lalim at taas at haba ng galaw ng Diyos sa atin. We need to believe in our hearts. Because it's the heart that control the mind. It's the heart that control yourself. Alam mo, ang mind pwede pang magbago. Pero ang puso ay fix po yan. Yan po ang nagpapagalaw. Bakit ang iyong kamay ay nagiging mapagbigay? Bakit ang ating kamay ay nag-i-extend ng tulong sa iba? Kasi yung puso ay punong-puno ng pag-ibig. Kapagkat ang puso ang punong-puno ng pagmamahal, kaya tayo po'y lumapit, hingi ng tawad, anuman ang mga pagkukulang, anuman ang mga di natin kayang ayusin, ay bumalik tayo sa Panginoon. Hallelujah.